Ang tema ng ating broadcast sa buwang ito ay pahalagahan ang pribilehiyong manalangin. Inilarawan sa Agosto 1, 2012 ng Bantayan ang himala bilang isang kaganapan na hindi kayang pangyarihin ng tao o ng likas na mga puwersa, at karaniwan ang itinuturing na nagmula sa isang nakahihigit na kapangyarihan. Ganyan ba ang panalangin? Sa sandaling manalangin ka, ang naiisip at nadarama mo ay nakakarating agad sa may lalang. Nasaan ka man, kahit patahimik kang nananalangin. Higit pa iyan sa anumang kapangyarihang abot ng isip ng tao. Kaya dahil nakakausap ng tao ang Diyos at naririnig niya tayo, matatawag talagang himala ang panalangin. At dahil sa walang kapantay na kabaitan ni Jehova, nakakalapit tayo sa kanyang trono sa langit sa pamamagitan ng panalangin. Sa ngayon, napaka-komplikado ng buhay at kung minsan ang dami nating problema. Bata man tayo o matanda, baka pakiramdam natin minsan, hindi na natin kaya. May mga panahon naman na baka tingin natin, nag-iisa tayo at walang matatakbuhan. Anong pwede nating gawin? Sinabi ni Apostol Pablo na makakatulong ang panalangin. Buksan ninyo ang inyong mga Biblia sa Filipos 4:6 at basahin natin ang payo na ipinasulat ng Diyos. Huwag kayong mag-alala sa anumang bagay. Sa halip, ipaalam ninyo sa Diyos ang lahat ng pakiusap ninyo sa pamamagitan ng panalangin at pagsusumamo na may kasamang pasasalamat. Sinasabi dito ni Pablo na anuman ang sitwasyon natin, mahalagang manalangin. Kahit na walang nakakaalam na mga problema at mga sitwasyong pinagdaraanan natin, nakikita yon ni Jehova. Kaya ano ang gagawin niya? Basahin natin ang talata 7. At ang kapayapaan ng Diyos na nakahihigit sa lahat ng kaisipan ang magbabantay sa inyong puso at isip sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Ang walang katulad na kapayapaan ng Diyos ay isang pambihirang kapayapaan at pwedeng magkaroon nito ang nakaalay na mga lingkod ni Jehova kahit mayroon silang mabibigat na problema. Nakadama ka na ba ng kapayapaan pagkatapos mong taimtim na manalangin kay Jehova? Kapag madalas tayong nananalangin kay Jehova, mas titibay ang kaugnayan natin sa Kanya at lalalim ang pag-ibig natin sa Kanya. Ang isang paraan para magkaroon ng malapit na kaugnayan kay Jehova ay makikita sa awit 37:3. Magtiwala ka kay Jehova at gawin mo ang mabuti. Tumira ka sa lupa at maging tapat. Kapag may problema tayo, lumalapit tayo sa isang mapagkakatiwalaang kaibigan. Bakit? Kasi malapit tayo sa Kanya. Kilala niya tayo at naiintindihan niya ang sitwasyon natin. At alam nating maaasahan siya. Sa panahong ito, pinakakailangan nating maging malapit kay Jehova. Para mangyari iyan, dapat na kumbinsidong-kumbinsido tayo na kilala tayo ni Jehova at naiintindihan niya tayo, ang sitwasyon natin, mga alalahanin, mga ikinababahala, at mga pangangailangan. Pansinin ang pangako ni Jehova sa talata 4 at 5. Magkaroon ka ng masidhing kasiyahan kay Jehova, at ibibigay niya sa iyo ang mga kahilingan ng puso mo. Ipagkatiwala mo kay Jehova ang landasin mo, manalig ka sa Kanya, at Siya ang kikilos para sa iyo. Talagang kilala tayo ni Jehova. Siya ang pinaka-nakakaintindi sa atin, kahit nga tayo, hindi natin gaanong naiintindihan minsan ang sarili natin. Kaya gusto niyang magtiwala tayo sa Kanya at nangangako siyang kikilos siya para sa atin. Dahil sa panalangin na isang himala, personal nating nararamdaman ang pagmamahal ni Jehova. Siya mismo ang nakikinig sa bawat isa sa atin at hindi niya ito iniatas sa iba. Pero baka maisip mo, bakit naman gugustuhin ng may lalang ng universo na makinig sa akin? Sinasagot iyan ng 1 Pedro 5:7.
dahil nagmamalasakit siya sa iyo. Natutuwa si Jehovah kapag nakikita niya ang determinasyon mong patuloy na gawin ang iyong buong makakaya para mapaglingkuran siya sa kabila ng mga problema. Nasasaktan siya kapag nasasaktan ka at gusto kanyang tulungan. Anong masasabi mo doon? Ganito ang sinasabi sa awit 116:1. Mahal ko si Jehovah dahil dinirinig niya ang tinig ko, ang paghingi ko ng tulong. Kahit hindi natin siya nakikita kapag nakikinig siya sa atin, para bang niyayakap niya tayo kapag nananalangin tayo. Kaya kapag madalas tayong nananalangin, mas napapamahal siya sa atin at tumitibay ang tiwala natin sa Kanya. Ano pa ang makakatulong para lalo pa nating mahalin at pagtiwalaan si Jehovah? Hindi sapat na basta maniwala tayong nakikinig siya sa panalangin natin. Dapat na kumbinsido tayong sinasagot niya ang ating mga panalangin. May ebidensya ba tayo na sinasagot nga niya ang mga panalangin? Tingnan natin ang ilang halimbawa kung paano sinasagot ni Jehovah ang mga panalangin noon at ngayon. Buksan natin ang Biblia sa 2 Kronika, Kabanata 20. Nang pagbantaan ang Huda ng nagsanib puwersang Amon at Moab at mabundok na rehiyon ng Seir, mapagpakumbabang humingi ng tulong si Haring Jehoshaphat kay Jehovah sa panalangin. Sa talata 12, nanalangin siya. O aming Diyos, hindi mo ba sila paparusahan? Wala kaming kalaban-laban sa malaking hukbong ito na sumasalakay sa amin, at hindi namin alam ang gagawin namin, pero umaasa kami sa iyo. Ano ang sagot ni Jehovah? Hindi siya sumagot mula sa langit. Gumamit siya ng isang propeta. Sabi sa talata 15, sinabi ni Jehovah sa inyo, huwag kayong matakot o masindak sa malaking hukbong ito, dahil ang digmaan ay hindi sa inyo, kundi sa Diyos. Pagkatapos sa talata 17, hindi ninyo kailangan lumaban sa digmaang ito. Pumunta kayo sa inyong mga pwesto, manatili kayong nakatayo, at tingnan ninyo ang pagliligtas ni Jehovah sa inyo. Napansin ba ninyo kung ano ang kailangan nilang gawin? Napaharap sa malaking problema ang lingkod na iyon ni Jehovah. Nanalangin siya ng espesipiko at nakinig mabuti sa sagot ni Jehovah. Baka para kay Jehoshaphat, kakaiba ang sagot na iyon ni Jehovah. Hindi sinabi sa kanya kung paano makikipagdigma. At kung titignan, parang hindi magandang plano na basta harapin lang nila ang kalaban. Pero naintindihan ni Jehoshaphat na yon ang sagot ni Jehovah. At sinunod niya iyon. Anong nangyari? Si Jehovah ang nakipagdigma para sa Huda. Nilito niya ang mga kaaway kaya sila ang nagpatayan. Sinagot ang panalangin ni Jehoshaphat sa isang kahanga-hangang paraan. Noong unang siglo, sinasagot ni Jehovah ang sama-samang panalangin ng mga lingkod niya. Sa isang pagkakataon, dahil gusto ni Haring Herodes na mapasaya ang mga Hudyo, ipinakulong niya si Apostol Pedro at pinabantayang mabuti sa mga gwardya. Ano ang ginawa ng kongregasyon? Ganito ang sabi sa Gawa 12:5. Kaya nanatili si Pedro sa bilangguan, pero ang kongregasyon ay nananalangin ng marubdob sa Diyos para sa kanya. Sinagot ba ni Jehovah ang panalangin nila para kay Pedro? Sinasabi sa talata 7-11 na inakay ng isang anghel si Pedro palabas ng bilangguan at iniligtas ito. Siguradong naging mas malapit kay Jehovah ang mga Kristiyano sa Jerusalem nang makita nilang sinagot niya ang mga panalangin nila. Kumusta naman sa ngayon? Isipin ang mga kapatid natin sa South Korea. Sa nakalipas na mga taon, mahigit 19,000 brother doon ang nabilanggo sa pagtangging magsundalo dahil sa sinasabi ng budhi nila. Personal ba kayong nanalangin para sa mga brother na iyon? Para makapagtiis sila? O para makalaya sila sa bilangguan? Kung kalooban ni Jehovah? Tiyak na ginawa niyo yan.
Marami pa nga sa inyo. Espesipikong binanggit ang pangalan nila, gaya ng ginawa ng kongregasyon noong unang siglo para kay Pedro. Ang resulta? Noong 2018, kinilala ng sunod-sunod na desisyon ng korte sa South Korea ang pagtangging magsundalo dahil sa kanilang pananampalataya bilang isang mahalagang karapatang pantao. At unti-unting pinalaya ang mga kapatid natin sa bilangguan. Ano sa palagay nyo? Dininig ba ni Jehova ang mga panalangin natin para sa mga kapatid nating ito? Ang mga panalangin kay Jehova ng mga kapatid sa buong mundo ay siguradong nakatulong para mapalaya ang ating mga kapatid na nakabilanggo. Pinupuri natin si Jehova at laking pasasalamat natin sa Kanya dahil dininig niya ang mga panalangin natin. Pagkatapos pag-usapan kung paano sinagot ni Jehova ang mga panalangin ng mga lingkod niya, hindi ba't napatibay nito ang pagtitiwala natin na nakikinig si Jehova at sinasagot niya ang panalangin ng kanyang bayan? Ganyan din ang naramdaman ni Apostol Juan. Isinulat niya sa unang Juan 5:14. At nagtitiwala tayo sa Diyos na anuman ang hingin natin ayon sa kalooban niya ay ibibigay niya. Pero ang tanong, kailan huling sinagot ni Jehova ang isa sa iyong personal na mga panalangin? Pinag-aralan natin kung paano mananalangin at kung ano ang ipapanalangin. Pero inaalam din ba natin kung paano sinasagot ni Jehova ang ating mga panalangin? Para maging malapit kay Jehova, dapat na kumbinsido tayong nakikinig siya at sinasagot niya ang ating personal na mga panalangin. Posibleng may mga panalangin na hindi natin agad makikita ang sagot. Kaya ano ang pwede nating gawin? Pag-isipan nating mabuti kung paano sinagot ni Jehova ang mga kahilingan natin. Kung may asawa ka, pag-usapan ninyo ang mga ipinapanalangin ninyo at kung paano ito posibleng sinasagot ni Jehova. Maging mapagmasid at alisto sa mga nangyayari sa paligid mo. Baka nasagot na pala ang mga panalangin mo. Kailangan mo lang sikaping makita yon. Maging mas espesipiko sa mga panalangin mo para mas makita mo ang mga sagot ni Jehova, kahit na hindi ito madaling makita. Kung aalamin mo ang sagot sa mga panalangin mo, lalong magiging totoo sa iyo si Jehova. Kailangan ding matutuhan ng mga anak natin at Bible study kung paano makikita ang sagot ni Jehova sa mga panalangin. Hindi natin dapat isipin na makikita naman ng ating mga anak o Bible study ang sagot sa mga panalangin nila. Sinabi ng isang saksi, nakita kong mas napapalapit ang mga tao sa Diyos kapag tinutulungan ko silang makita ang sagot sa mga panalangin nila. Paano kung hindi natin makita ang sagot sa isa sa mga panalangin natin? Ibig bang sabihin hindi ito ayon sa kalooban ni Jehova? Hindi naman. Pag-isipan ng dalawang mahalagang bagay na ito. Una, alam ni Jehova ang pinakamagandang panahon at paraan para sagutin ang mga panalangin natin. Isinasaalang-alang niya ang lahat ng bagay. Pwedeng hindi dumating ang sagot sa panahong iniisip natin, pero darating iyon. Kaya maging matyaga at patuloy na hanapin ang sagot. Ikalawa, isinasaalang-alang ni Jehova ang isyung ibinangon ni Satanas tungkol sa katapatan ng tao. Tingnan natin ulit ang hamon ni Satanas na nakaulat sa Job 1:10 at 11. Hindi ba naglagay ka ng bakod sa palibot niya at sa palibot ng sambahayan niya at sa lahat ng pag-aari niya? Pinagpala mo ang mga ginagawa niya at dumami ng husto ang alaga niyang hayop sa lupain. Pero para mapaiba naman, iunat mo ang kamay mo at kunin ang lahat sa kanya, at tiyak na susumpain kanya ng bukhaan. Pinahintulutan ni Jehova na bumangon ang isyong ito
dahil mahal niya ang kanyang matatalinong nilalang. Pinahintulutan niyang subukin ni Satanas si Job sa harap ng lahat ng nilalang sa universo. Binibigyan ni Jehovah ng pribilehiyo ang mga nilalang niya na patunayang sinungaling ang dyablo at linisin hindi lang ang pangalan ng Diyos, kundi pati ang sa kanila. Dahil nakikita ni Jehovah ang buong issue, maaaring pahintulutan ni Jehovah na subukin ang mga lingkod niya. Pero hindi ibig sabihin yan, hindi niya sinasagot ang panalangin ng mga nagdurusa. Kapag sinusubok, baka hinihiling nating mawala na sana ang problemang yon. Pero ipinapanalangin din natin, pakabanalin nawa ang pangalan mo. Dapat kumbinsido tayo na hindi lang basta sasagutin ni Jehovah ang panalangin natin, kundi ibibigay niya ang pinakamagandang sagot. Siguradong sasang-ayon ka na kapag nananatili tayong tapat, kahit na may malubha tayong sakit, pwede itong maging malaking patotoo sa iba. Ganyan ang karanasan ni Gerald Scepter. God's Word, sinasabi ng Biblia, alalahanin mo ngayon ang iyong dakilang may lalang habang kabataan ka pa, bago dumating ang panahon na puno ng problema. Pero ang panahon na puno ng problema ay dumating na kay Gerald noong 11 anyos lang siya. Noong Hunyo 1991, natuklasang may lymphoma cancer si Gerald. Iniisip namin noon kung paano namin siya ipapagamot para gumaling siya. Pero syempre, hindi namin siya pasasalina ng dugo. At ayaw din ni Gerald yon. Nang ma-hospital si Gerald, inimbestigahan kami ng Child Protective Services. Iniisip nila na baka pinapabayaan namin si Gerald. Nakadagdag pa yun sa stress namin. Pero itinigil din nila ang pag-iimbestiga. Nakita nila na hindi kami nagpabaya. Kapag nahihirapan kami, nananalangin kami kay Jehovah, hindi para humingi ng himala, kundi para bigyan kami ng karunungan na makagawa ng tamang desisyon. At naramdaman namin na talagang ginagabayan niya kami para manatili kaming malakas sa spiritual sa kabila ng pinagdadaanan namin at maalagaan naming mabuti si Gerald. Madalas na hindi ko alam kung ano ang gagawin kundi ang manalangin. Pakiramdam ko hindi ko na kaya, hindi na ako makakatagal, pero pinapatibay ako ni Jehovah. May dumadalaw ng mga kapatid para palakasin kami, may mga nagdadala rin ng pagkain. Gumawa ng schedule ng isang brother at sinabi niya sa kongregasyon, huwag niyong kalimutang dalhan sila ng pagkain. Ang bilin pa ng brother, huwag niyo lang basta iwan ng pagkain. Samahan niyo sila at patibayin. Naiyak talaga ako sa pagmamahal at pagmamalasakit ng mga kapatid. Minsan, napuno ang hallway ng ospital sa dami ng mga kapatid na dumalaw. Nagpuntahan sila kahit 2,400 kilometro ang layo nito sa bahay namin. Para sa akin, sagot yun sa mga panalangin namin. Mahirap para sa amin na umalis ng ospital at dumalo sa pulong. Kaya nire-record nila ang mga pahayag. Sabi nila, pakinggan niyo to, mapapatibay kayo nito. Nag-aalala si Gerald sa amin kaya lagi niyang sinasabi na balang araw magiging malusog na siya. Nag-aalala kasi siya na baka hindi namin kayanin. Namatay si Gerald noong Hunyo 1992 sa bahay namin. Ang huling sinabi niya sa amin, kapit lang po kayo kay Jehovah para magkasama-sama tayo ulit. Parang bangungot sa akin ang pagkamatay ng anak namin. Hindi ko akalaing mangyayari yun. Pero nangyari. Ayokong makita ako ng mga kapatid na umiiyak. Ayokong kaawaan nila ako. Ayoko. Dahil doon, dahil sa mga negatibo kong nararamdaman kung ano-ano ang tumakbo sa isip ko. Pero laging ipinapaalala sa akin ni Gary na nakikipaglaban kami kay Satanas. Hinamon ni Satanas ang lahat ng lingkod ng Diyos. Kapag nahirapan sila, iiwan ka na nila. Ganyan ang gustong palabasin ni Satanas kay Jehovah tungkol sa mga tao. Kaya kung bibigay ako, parang pinatunayan kong tama si Satanas. Muntik na akong huminto sa paglilingkod kay Jehovah sa sobrang kalungkutan.
Paulit-ulit akong nanalangin para makadalo ako ulit sa pulong. Umiiyak din ang mga kapatid. Namimiss nila si Jerod. Hindi lang pala kami ni Gary ang nawalan. Nawalan din ang mga kapatid. Nadama kong hindi ako nag-iisa. Niyakap nila ako at lahat kami nag-iiyakan. Talagang nakatulong sa amin ang pagpupokus sa spiritual para hindi namin masyadong maisip ang nangyari sa amin. Pwede sanang nag-focus na lang ako sa nararamdaman ko dahil masyado akong nasaktan. Nakatulong ang ministeryo para maging mas masaya ako. Nakikita ko kasing nagkakaroon ng iba ng pag-asa. Humingi kami ng tulong kay Jehovah at sinagot niya ang panalangin namin. Nandiyan ang mga kapatid, ang Biblia at ang banal na espiritu. Gusto naming patuloy na paglingkuran si Jehovah ng buong panahon. Pero hindi namin akalaing maglilingkod kami sa gawaing pansirkito. Tuwang-tuwa kami na ang anak naming babae at ang asawa niya ay nasa gawaing pansirkito rin. Hindi talaga ako makapaniwala. Excited na kaming makita at makasama ulit si Jerod. Naghihintay ako at alam kong hindi ako mabibigo. Nakakatuwang malaman na sina Gary at Beth ay nakakapagbakasyon paminsan-minsan para bisitahin ang anak nila at ang asawa nito na nasa gawaing paglalakbay din. Napansin ba ninyo kung paano nadama ni na Gary, Beth at Jerod ang pagmamahal at tulong ni Jehovah habang nananalangin sila sa napakahirap na panahong iyon? Humingi sila ng karunungan sa pagpapagamot kay Jerod. Nadama nilang parang niyayakap sila ni Jehovah at nakikinig siya nang naghihirap ang kalooban nila. Pinatibay niya ang pag-asa ni Jerod sa pagkabuhay muli at tinulungan sina Brother at Sister Scepter na manatiling malakas sa espiritual. Kitang-kita doon na sinagot ni Jehovah ang mga panalangin nila. Kumbinsido rin tayo na darating ang panahon na sasagutin ni Jehovah ang panalangin ni Jerod at magkakasama-sama silang muli. Hindi makahimalang pinagaling ni Jehovah si Jerod. Pero dahil sa pagtitiis at matibay na pananampalataya ni Jerod, pinatunayan niya sa lahat na pwedeng maging tapat hanggang kamatayan kahit ang isang bata na nagtitiwala kay Jehovah. Pero syempre, hindi naman lahat ng nasa ganong kalagayan ay namamatay. Kung naiisip ng isang tao na bumuti ang kalagayan niya dahil sa tulong ni Jehovah, dapat siyang magpasalamat. Pero anuman ang mangyari, kailangan nating tandaan na alam ni Jehovah ang pinakamabuting gawin para maluwalhati ang pangalan niya at mapabuti ang mga lingkod niya. Panghuli, kapansin-pansin na kadalasang iniuugnay ng Biblia ang pananalitang gising sa espiritual sa kahalagahan ng panalangin. Sa Mateo Kabanata 26, talata 41, sinabi ni Jesus, "Patuloy kayong magbantay at manalangin." At sa unang Pedro 4:7, isinulat ni Pedro, "Pero ang wakas ng lahat ng bagay ay malapit na. Kaya magkaroon kayo ng matinong pag-iisip at maging laging handang manalangin." Oo, napakahalaga ng ating mga panalangin. Tutulungan tayo nito na manatiling gising sa espiritual at aktibo sa paglilingkod sa Diyos habang hinihintay natin ang malaking kapighatian na napakalapit na. Bilang sumaryo, ipinapakita ng ating mga panalangin kung gaano tayo kalapit kay Jehovah at kung gaano kalalim ang pagtitiwala natin sa Kanya. Ipinapakita nito ang tibay ng ating pananampalataya, lalim ng ating debosyon, at laki ng pagpapahalaga natin. Tumutulong din ito para manatili tayong gising sa espiritual habang nagtitiis sa mga huling araw bago ang malaking kapighatian. Mas mapapalapit tayo kay Jehovah kapag inaalam natin kung paano niya sinasagot ang mga panalangin natin. Oo, makakatiyak tayo na laging ibibigay ni Jehovah ang makakapagpaligaya sa atin habang patuloy tayong naglilingkod ng tapat sa Kanya.
Pahalagahan nawa natin ang himalang ito, ang kamanghamanghang pribilehiyo na manalangin. of prayer.